Kabanata 1151. Bagamat sina Lito at Fiona ay sumama sa pamilya sa hapagkainan, itinuring silang parang hindi nakikita. Ang atensyon ng buong pamilya ay natuon kay Vandal. Gaano katagal mo balak manatili sa pagkakataong ito, Vandal? Tanong ni Peter Yu. Sumagot si Vandal na may katamtamang ngiti, 5 araw. Aalis ako kaagad pagkatapos ng piging ng kaarawan ni Lolo. Anong masunurin na bata? Puri ni Donna. She then asked, what rank have you achieved now at the Palace of Detachment? Balita ko na promote ka na naman. Lumalim ang ngiti ni Vandal, kakapromote ko lang sa pangalawang ranggo bilang isang bantay pagkatapos na makapasa sa mga pagsubok kamakailan. Ang mga opisyal na dokumento ay dapat dumating sa loob ng ilang araw. Pambihira. Ang maging second rank guard sa Palace of Detachment sa murang edad. Ang pamilya ay sumabog sa paghanga. Sina Romel at Lando, mag-ama, ay nagniningning sa pagmamalaki, ang kanilang mga mukha ay namumula sa tuwa habang humihigop ng kanilang alak. Magaling, tunay na napakahusay. Sa napakaayos na anak, tiyak na tataas pa ang pamilya nating Yu. Bulalas ni Romel. Ang mga nakababatang miyembro ng pamilya, kapwa lalaki at babae, ay tumingin kay Vandal na may halong inggit at paghanga. Ang sabi ng isang pinsan na may halong pang-iinis, kung may mga tao lang na maaaring maging kasing kapansin-pansin ni Vandal, maaaring mas tanggap ng pamilya Yu natin. Pero sayang. Ang kanyang mga salita ay malinaw na nakadirekta kay Lito. Peter Yu scoffed, ang pangangarap na maging kasing galing ni Vandal ay walang saysay. Kahit kalahati ng kanyang kalibre ay magiging isang himala, ngunit imposible iyon. Si Romel ay tumingin ng masama kay Lito, biglang tumayo, at sinabing, nawala na ako ng gana. Tapos na akong kumain. Pinagmasdan ni Donna si Lito na may mapagmataas na ekspresyon, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa Schadenfreude. May mga tao talagang walang kahihiyan, umaarte na parang dito sila. Nagawa pa nilang itaboy ang matanda. Paano pa sila uupo dito at kakain sa atin? Nanatiling tahimik si Lito, ngunit marahang hinawakan ni Fiona ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay tahimik na nagtatanong kung ayos lang siya. Na may kalmadong ngiti, nilinggan ni Lito ang mesa at walang pakialam na sinabi, sa totoo lang, ang katotohanan na nakaupo ako ritong kumakain kasama kayong lahat ay isang pribilehiyo para sa inyo. Ang silid ay sumabog sa galit. How shameless! Paano niya nasasabi ang ganyan? Sino siya sa tingin niya? Ngumisi si Lando, at sino ka ba talaga? Nagsasalita na parang ikaw ang master ng Yanli Palace. Tumayo si Lito, malamig at mahinahon ang boses. The master of the Yanli Palace. He's nothing. If I summoned him, he wouldn't dare refuse. Halos mabulunan si Vandal sa kanyang pagkain, nakatingin kay Lito na may halong hindi paniniwala at pangungutya. Hindi mo ba alam na ang master ay nag-iisa? At kahit na hindi siya, ang isang tulad mo ay hindi man lang magtitiyak ng isang sulyap mula sa kanya. Paniwalaan mo kung ano ang alam mo, sabi ni Lito, ibinaba ang kanyang mga chopstick. Enjoy your meal, everyone. With that, tumalikod siya at naglakad palayo. Ngumisi si Peter, malaki ang bibig ng bastos na iyon para sa isang taong walang kasanayan. Mukhang hindi pa siya tinuruan ng leksyon. Vandal, dapat mong samantalahin ang pagkakataon na ilagay siya sa kanyang lugar balang araw para malaman niya ang kanyang halaga. Umiling si Vandal, hindi ko binyo bully ang mahihina. Lando nudged him, it's not bullying. It's teaching him a lesson for his own good. Kung hindi, ang bastos na iyon ay magdudulot ng gulo at ay drag ang pamilya Yu sa kanyang gulo. Nag-isip sandali si Vandal bago tumango. Tama ka, naiintindihan ko. Sa kaibuturan niya, lihim siyang natuwa. Pinagmukha lang siyang masama ni Lito, at determinado siyang maghayganti sa madaling panahon. Habang papaalis si Lito sa dining hall, sinundan siya ni Fiona palabas, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Anak, hindi sila makatwiran. Hindi na kailangang magalit sa kanila. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Lito, walang anumang galit. Hindi ako nagagalit. Bakit niya sasayangin ang kanyang lakas sa galit sa mga langgam na nasa ilalim niya? Kung hindi ka nagagalit, bakit mo sinabi ang mga masasakit na salita na iyon? Ikaw ay napakaamo at mabait na bata. Huwag kang magpapaikot-ikot sa pagsasabi ng ganoong katapangan sa hinaharap, sambat ni Fiona, tinatapik ang ulo ni Lito na parang pinapagalitan siya. You mean what I said about the Palace Master of Yanli Palace? Hindi ako nag-e-exaggerate. Nawala ng masabi si Lito. Lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi napigilan ni Fiona na matawa. Alright, no need to explain. Hindi ka nakakain ng maayos kanina. Let me take you out for a bite. I'm sure hindi ka pa nagkakaroon ng pagkakataon na tuklasin ang Ging City.
Nang makita ang kanyang ina sa ganoong kasiglahan, natural na hindi tumanggi si Lito. Sabay silang lumabas ni Luna. Ang Ging City ay abala sa buhay. Ang espiritual na enerhiya ng mundo ng paglilinang ay sagana, at ang hangin ay napuno ng mga awit ng mga ibon at halimuyak ng mga bulaklak. Ang mga gwapong lalaki at magagandang babae ay nasa lahat ng dako. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, umaangat ang mood ni Lito. Gayunpaman, patuloy siyang binilhan ni Fiona ng lahat ng uri ng pagkain na nag-iiwan sa kanya ng hindi komportableng pagkabusog. Marahil ito ang pressure ng pagmamahal ng ina. Tinapik ni Lito ang kanyang bilog na tiyan, nakaramdam ng kasiyahan. Miss Fiona, sikat na sikat ang mung bean cake ng shop na ito. Bakit hindi bumili para masubukan ng young master? Iminungkahi ni Luna na nakaturo sa isang mahabang pila sa labas ng isang mahusay na tindahan ng pastry. Ngumiti si Fiona at tumango, itinuro si Lito, anak, manatili ka rito at maghintay sa pila. Kukuha kami ni Luna ng Rouge. Tumingin si Lito. Hindi naman kalayuan ang tindahan ng Rouge, kaya't nakaramdam siya ng kagaanan na manatili sa likod upang pumila. Pagkaraan ng ilang sandali, halos turn na ni Lito, si Luna ay nagmamadaling lumapit, young master Lito, grabe. Si Miss Fiona ay may problema. Walang pag-aalinlangan, ikinunot ni Lito ang kanyang mga kilay at tumakbo patungo sa tindahan ng Rouge. Pagdating sa entrance ng shop, nakita niya si Fiona na napapalibutan ng maraming lalaki. Apat sa kanila ay nakasuot ng itim, nakahawig ng mga bodyguard. Ang isa pang lalaki, nakasuot ng marangyang silk robe, malinaw na isang supling ng isang mayamang pamilya, ay may masamang tingin sa kanyang maliliit na mata, na walang kahihiyang gumagala kay Fiona. Bumulong si Luna kay Lito, siya ay mula sa pamilya Ding, pinangalanang Alexis Ding. Siya ang gustong pakasalan si Miss Fiona. Fiona, ang swerte mo? Ako, si Alexis Ding, ay gustong pakasalan ka. Huwag kang maging walang utang na loob. Mayabang na utos ni Alexis. Malamig na sagot ni Fiona, hindi ko naisip na pakasalan ka. Bitawan mo ako. Pigilan mo siya. Sumigaw ng malakas si Alexis, pagkatapos ay ngumisi, alam ng lahat na may anak ka sa isang ordinaryong lalaki. Kung hindi dahil sa hitsura mo, bakit ako magpapakasal sa isang ginamit na babae na tulad mo? Nanginginig sa galit si Fiona ngunit hinarang siya ng mga bodyguard. Naramdaman ni Lito ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula na parang papatay na siya. Itong hamak na ito, how dare he humiliate my mother like this in public? Hindi mapapatawad. Siya ay humakbang pasulong at sa isang matulin na sipa, pinadapa si Alexis sa sahig. Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang suntukin ang mukha ni Alexis ng mabilis at malalakas na suntok. Agad na bumulwak ng dugo sa ilong ni Alexis, at nagpakawala siya ng isang matining at masakit na sigaw. Ang mga bodyguard, na nakasaksi sa eksena, ay natigilan at sumugod upang mamagitan. Si Lito, gayunpaman, ay gumawa ng mabilis na gawain sa kanila, na walang kakayahan sa bawat isa ng madali. Pagkatapos ay pinababa niya si Alexis at ipinagpatuloy ang kanyang walang humpay na pag-atake. Sa una, ang mga hiyaw ni Alexis ay napuno sa hangin, ngunit sa ilang sandali ay nawala ito sa katahimikan. Ang kanyang mukha ay isang nakakatakot na maskara ng dugo at mga pasa mula sa mga kamay na bakal na tumama sa kanya. Lito, tumigil ka. Agad na hinawakan ni Fiona ang braso ni Lito. Papatayin mo siya. Ang boses ni Lito ay malamig at hindi sumusuko. Nagbuga siya ng dumi gamit ang bibig niya. He deserves it. Maaaring karapat-dapat siya, ngunit kung siya ay mamatay, hindi ito pababayaan ng pamilya Ding. May bahid ng pag-aalala ang boses ni Fiona. Miss you? Ngayon ko lang nakitang tumakbo ang isa sa mga katulong ng pamilya Ding, malamang para tumawag ng reinforcements, sabi ni Luna, may bahid ng gulat ang boses habang tinatapakan ang paa sa pagkabalisa. Itinulak ni Fiona si Lito patungo kay Luna. Anak, bumalik ka kasama ni Luna. Pero Miss you, ikaw naman. Napaiyak si Luna. Huminga ng malalim si Fiona, sinikap na pakalmayan ang sarili. Ayos lang. Ako, pagkatapos ng lahat, ang ikatlong anak na babae ng sambahayan niyo. Ang mga Ding ay hindi mangangahas na saktan ako. Si Lito ay natural na nag-aatubili na umalis, ngunit si Fiona, na galit, ay nagpahayag, kung hindi mo ako sinunod, huwag mo na akong tawaging ina. Nang walang pagpipilian, pinahintulutan ni Lito si Luna na akayin siya palayo. Nang makita ang kanyang ina na naiwan mag-isa sa kalye, ang puso ni Lito ay napuno ng mapait na lasa. Sa pagbabalik, walang magawa si Luna at sinabi, "Young Master Lito, masyado kang impulsive. Kahit na nagbubuga ng kalokohan si Alexis, hindi mo siya dapat binugbog ng ganoon.
Ang pamilya Ding ay ang pangalawang pinakamakapangyarihang angkan sa Ging City. Kung ipipilit ka nilang panagutin, tiyak na hindi ka paprotektahan ng master at ng iba pa. Nanatiling tahimik si Lito, ngunit ang kanyang mga mata ay naging malamig at matalas. Sa pagbabalik sa tirahan ng Yu, nagmadali si Luna na iulat ang insidente kay Romel, habang si Lito ay nawala ng walang bakas. Nang malaman ni Romel ang bagay na iyon, nagalit siya. Alam kong walang ay dudulot ang bastos na iyon kundi gulo. Tawagan mo siya agad. Pagkaraan ng ilang sandali, isang katulong ang sumugod upang magulat, ang young master ay wala kahit saan. Hinalughog na namin ang buong estate, pero wala na siya. Nanunuya si Donna, nako, napakabuting anak na pinalaki ni Fiona. Tumakas ba siya para makatakas sa parusa? Akala ko isa lang siyang walang kwentang good for nothing, pero hindi ko inaasahan na magiging napaka-irresponsible niya. Hinampis ni Lando ang mesa sa galit. Biglang tumawa si Peter, tatay, maaaring magandang pagkakataon ito. Bakit hindi kunin ang pagkakataong ito para pakasalan si Fiona? Tumango si Romel, hindi masamang ideya iyon. Makakabawi ito sa pamilya Ding at maiiwasan silang magdulot ng gulo. Lumakas ang loob ni Luna at nagsalita, pero hindi talaga gusto ni Miss Fiona si Alexis. Hindi siya karapat-dapat sa kanya. Katahimikan. Sino ang nagbigay sa iyo, isang mababang alipin, ng karapatang magsalita? Sampelan mo ang sarili mo. Sumirit si Donna nang nakakamandag. Luha ang sinampal ni Luna ang sariling mukha, puno ng hinanakit ngunit hindi makalaban. Matapos itaboy, tumangala siya sa langit at bamulong, young Master Lito, pinabayaan mo ba talaga si Miss Fiona? Please wag mo siyang pababayaan. Sa Yanli Palace, katatapos lang ni Gabriel D sa pagharap sa isang tumpok ng mga opisyal na dokumento at kukuha na sana siya ng isang tasa ng tsaa nang biglang lumitaw ang isang figure sa kanyang harapan, na ikinagulat niya kaya halos mapasigaw siya. Sino ang pumunta dito? Ang mga gwardya sa magkabilang gilid ay agad na naglabas ng kanilang mga espada, matalas at alerto ang kanilang mga mata. Mahinahong nagsalita si Lito, kailangan kitang makausap ng mag-isa. Ikinaway ni Emperor Gabriel ang kanyang kamay sa mga gwardya. Maaari kayong umalis. Oo, kamahalan. Agad na umatras ang dalawang gwardya, mahinang umaalingaw-ngaw ang kanilang mga yabag sa Grand Hall. Sinulyapan ni Lito ang papaalis na mga gwardya at nagtanong, anong ranggo ang mga gwardya na iyon? Bahagyang tumawa si Emperor Gabriel. Ang mga nakatayo sa tabi ko ay natural na may pinakamataas na ranggo. Bakit ang biglaang interes? Para sa isang tulad mo, dapat ay parang hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam, hindi ba? Hindi kinumpirma o itinanggi ni Lito ang pahayag. Sa halip, nagpatuloy siya, nagkaroon ako ng kaunting problema kamakailan. Kailangan ko ng tulong mo. Umupo si Emperor Gabriel sa isang jade bench, nakaka-relax ang kanyang posture. Anong klaseng gulo? Sandaling ikinwento ni Lito ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Emperor Gabriel, tila hindi makapaniwala ang kanyang ekspresyon. Nanay mo. Paano mo ito matitiis? Dahil sa ugali mo, bakit hindi na lang tanggalin ang pamilya Ding sa isang welga? Nanatiling cool at hiwalay ang boses ni Lito. Sa tingin mo hindi ko naisip yon. Nag-aalala lang ako na takutin ang aking ina. Kailangan ko ng mas banayad na diskarte, isang bagay na maaari niyang tanggapin. Tama ka, tumango si Emperor Gabriel, hinaplos ang kanyang baba ng may pag-iisip. As it happens, katatapos ko lang pangasiwaan ang sarili kong mga gawain. Maglalakbay ako sa Ging City. Pero tandaan mo ito, may utang ka sa akin. Bahagyang ngumiti si Lito. Napansin mo. Nasiyahan, si Emperor Gabriel ay agad na nagsimulang magbigay ng mga utos sa kanyang mga nasasakupan, naghahanda para sa paglalakbay sa hinaharap. Kabanata 1152. Kung gayon ay aalis na ako ngayon. Bilisan mo, ayaw kong panatilihing nag-aalala ang aking ina ng masyadong matagal, sabi ni Lito. Napangiti si Gabriel, huwag kang mag-alala, ikaw ang iginagalang na panauhin ng aking kapatid. Paanong hindi ko ito seseryosohin? Nang tumalikod si Lito para umalis, napabuntong hininga si Gabriel, kung hindi ko ito sineseryoso, malamang napatayin ako ni Felix sa isang titig lang. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik si Lito sa Ging City. Dumating siya sa tirahan ng Yu, ngunit di niya makita ang kanyang ina. Maging si Romel at ang iba pa ay wala. Sa wakas, natagpuan niya si Luna sa kakahuyan, nakagapos ang mga kamay at paa, na nakabusan ang bibig. Anong nangyari? Apurahang tanong ni Lito habang kinakalas niya ito. Young Master Lito, sa wakas nakabalik ka na. Ngayon, ikakasal na si Alexis kay Miss Fiona. Dapat mong pigilan siya. Sigaw ni Luna sa pagitan ng mga hikbi. Tumigil ka na sa pag-iyak.
Wala siyang karapatan, sabi ni Lito, nanlamig ang mukha niya. Ang mga matandang hanggal na iyon mula sa pamilya Yu ay talagang nang-ahas na pilitin ang kanyang ina na pakasalan, at sa isang taong kasuklam-suklam gaya ni Alexis Ding. Sa isang iglap, isang malamig na aura ang lumabas mula kay Lito. Nanginginig si Luna, nakatingin sa kanya ng may takot. Young Master Lito, okay ka lang ba? Mahinahong sumagot si Lito, maghintay ka rito. Ibabalik ko ang aking ina. Ano? Bago pa makapag-react si Luna, wala na si Lito. Baka sa mukha ni Luna ang pag-aalala. Hindi magiging madali ang pagbabalik sa kanya. Hindi ito papakawalan ng pamilya Ding ng ganoon kadali. Please, heavens, protektahan mo ang young master. Sa tirahan ng Ding. Ang tirahan ng Ding ay puno ng kagalakan ngayon, pinalamutian ng mga parol at makukulay na dekora sayon sa lahat ng dako. Matapos ang 3 araw ng masusing paghahanda, ang kasal ng pangalawang anak na lalaki ng patriarch ng pamilya Ding, si Kelly Ding, ay nakatakdang maganap muli. Ang pangalawang anak na ito, si Alexis, ay isang kilalang basura tamad, walang pinag-aralan, at mapagbigay sa lahat ng uri ng bisyo. Walang kagalang-galang na pamilya sa lungsod ang handang pakasalan ang kanilang anak na babae sa kanya. Sa kabutihang palad, pumayag ang pamilya Yu na ipakasal sa kanya ang kanilang anak na si Fiona Yu. Dahil ang pamilyang Yu ang pinaka-prominenteng angkan sa Ging City, ang unyon na ito ay itinuturing na isang makapangyarihang alyansa, at si Kelly Ding ay hindi maaaring mas nasiyahan. Dumating si Romel Yu kasama ang kanyang 2 anak, sina Lando Yu at Peter Yu, upang mag-alay ng kanilang pagbati. Nagpalitan ng kasiyahan ang 2 pamilya at pinag-usapan ang mga plano para sa pakikipagtulungan sa hinaharap. Maya-maya pa ay magsisimula na ang seremonya ng kasal. Si Alexis, ang kanyang mukha ay namamaga na parang ulo ng baboy, ay nasa tabi ng kanyang sarili sa pananabik. Ang pag-aakalang si Fiona ay malapit ng maging asawa niya ang pumupuno sa kanya ng kagalakan. Ilang sandali pa, si Fiona Yu, na nakasuot ng maningning na wedding gown, ay pinalabas. Naghiyawan ang mga tao. Magsisimula na ang seremonya. Magsisimula na ang seremonya. Umawit sila. Teka. Biglang, isang malamig at nakakaakit na boses ang humiwas sa maligaya na kapaligiran. Kahit na ang boses ay hindi malakas, ito ay nagdala ng isang nakakatakot na kailanawan, na pinatahimik ang lahat sa isang iglap. Humakbang pasulong si Lito, ang kanyang presensya ay nagniningning ng napakalaking aura ng banta. Ang karamihan ng tao ay likas na humiwalay upang hayaan siyang makaraan. Si Alexis, nang makita si Lito, ay nagalit. How dare you show your face here? Are you here to die? Napangiti si Lito. May mamamatay talaga ngayon. Kawawa ka. Wala kang karapatan dito. Umalis ka. Sumigaw si Romel, hinampas ang kanyang tungkod sa sahig sa galit. Isang malamig na sulyap kay Romel si Lito at Ninishan, matanda, naging magalang ako sa iyo bilang paggalang sa pagiging lolo ko. Ngunit dahil wala kang pakialam sa kaligayahan ng aking ina, hindi mo nakarapat-dapat ang paggalang ko. Binatang bastos. Namula ang mukha ni Romel sa galit, nanginginig ang kanyang bigot sa galit. Hindi niya inaasahan na ipahiya siya ni Lito sa publiko. Tumaas ang isang kilay ni Kelly at nagtanong, ito ba ang iligal na anak ni Fiona at ng karaniwang tao? Si Lando, na nagngangalit sa galit, ay sumigaw, ang bastos na ito ay hindi dugo ng pamilya Yu. Huwag mo siyang iugnay sa amin. Nagulat si Kelly kay Romel. Kuya Yu, totoo ba ito? Kung gayon, hindi ako magpipigil. Ang brat na ito ay malubhang nasugatan ng aking anak, at hindi ko pa nasettle ang score sa kanya. Kumaibot ang bigot ni Romel habang nakapikit at malamig na sinabi, hindi siya kamag-anak ng pamilyang Yu. Gawin mo ang gusto mo. Kahit napatayin mo siya, wala akong pakialam. Sa mga salitang ito, ang mga tao ay tumingin kay Lito ng may awa. Kahit ang sarili niyang lolo ay iniwan na siya. Ang batang ito mula sa mortal na mundo ay tiyak na mapapahamak. Ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, tila nag-relax si Lito. Kung hindi sila nagpakita ng awa, wala rin siyang dahilan para magpigil. Wala nang ibig sabihin ang blood ties ngayon. Dahan-dahan niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit determinado. Good. Let's settle this today. Agad na inutusan ni Kelly ang kanyang pinakakakila-kilabot na manlalaban na humakbang pasulong. Isang matangkad at payat na lalaki ang lumitaw si Mato ni Ulio, ang pamangkin ni Kelly Ding. Napapikit si Romel at sinabi, narinig ko na ang binatang ito ay umabot na sa yugto ng Divine Awakening. Napangiti si Kelly sa pagmamalaki. Talaga. Kamakailan lang ay sumibak siya. Kahanga-hanga, tumanggo si Romel. Ang nakababatang henerasyon ay tunay na malakas.
Tumango si Romel, pagkatapos ay lumingon kay Lito na may masamang tingin. Kung mayroon kang kahit kay titing na kahihiyan na natitira, dapat kang lumuhad at humingi ng tawad ngayon, para hindi mo mapahiya ang iyong sarili kapag natalo ka ng husto. Ngumisi si Lito, ang matatalo ay hindi ako. Hindi nakaimik si Romel. Naisip niya na si Lito ay labis na mayabang. Paano ang isang kalahating lahi na may bahid ng mortal na dugo ay manggahas na hamanin ang isang magsasaka sa yugto ng divine transformation? Sa sandaling iyon, ginawa ni Matonio ang unang hakbang. Sa isang pagpitik ng kanyang mga daliri, isang sinag ng gintong liwanag ang bumaril kay Lito. Ang lahat ay naghihintay na makita si Lito na lubos na maduraj. Ngunit sa kanilang pagkamangha, casual na ikinaway ni Lito ang kanyang kamay, at isang katulad na gininto ang liwanag ang sumabog, na walang kahirap-hirap na hamarang sa pag-atake ni Matonio. Wow! Hindi maiwasang mapabuntong hininga ang karamihan. Ang batang ito ay may ilang mga kasanayan. Si Romel, gayunpaman, ay sumangot ng may pag-aalinlangan. Paglalaro ng bata. Hindi katakataka na napakayabang niya, ngunit ang maliit na panlilinlang na iyon ay hindi makapagliligtas sa kanya. Pagkatapos ay pinakawalan ni Matonio ang kanyang buong lakas niyang ibinato ang suntok. Isang nakakatakot na pagdagsa ng enerhiya ang sumabog, na sinamahan ng isang nakabibinging dagendong, na pinilit ang mga nanunood na likas na umatras. Ngunit si Lito ay nakatayong matatag laban sa hangin, ang kanyang ekspresyon ay hindi natitinag. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang sarili niyang suntok. Boom! Si Matonio ay pinalipad, kalahati ng kanyang katawan ay basang-basa sa dugo, isang nakakatakot na tanawing pagmasdan. Si Kelly ay natakot. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga katulong na buhatin si Matonio. Nabaluktot ang mukha niya sa galit paano kayang ipahiya ang prestihiyosong pamilya ding sa harap ng mga tagalabas ng ganito. Na may mapang utos na tono, sumigaw siya, lahat, sama-samang umatake. Talunin ang taong ito hanggang mamatay. Natigilan ang karamihan. Kanina, one-on-one na tunggalian, at malinaw ang kinalabasan. Para kay Kelly na utusan ngayon ang kanyang mga tauhan na makipaggrupo kay Lito ay itinuturing na isang paglabag sa martial ethics. Kaagad, isang pulutong ng mga tao ang sumulong, pinalibutan si Lito. Fine. Bring it on. I'll take on as much as you have got today, hanggang sa wala nang natira sa bahay ng Ding. Malamig na tumikim si Lito. Damang-dama ang tensyon. Napabuntong hininga ang lahat, naghihintay kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Sa sandaling iyon, ang Katie-wala ng pamilya Ding ay nagmamadaling lumapit kay Kelly at bumuulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Nagbago ang ekspresyon ni Kelly. Sigurado ka ba? Tumango ang Katie-wala. Talaga. Dumating na nga ang Deputy Palace Master. Pumasok siya sa Ging City quarter of an hour ago at ngayon ay nagpapahinga sa tahanan ng City Master. Narinig ni Romel, na nakatayo sa malapit, at mabilis na sumingit, sa pag-iisa ni Palace Master Felix D., hindi karaniwan para sa Deputy Palace Master Gabriel D. na lumabas sa isang inspection. Ngunit sino ang mag-aakala na bigla siyang pumunta sa Ging City? Bilang mga nangungunang figure ng lungsod na ito, hindi nararapat na hindi tayo magbigay ng respeto. Halatang nasasabik si Kelly. Tama ka, syempre. Gusto kong igalang, ngunit kung papayag ba ang Deputy Palace Master na makita ako ay ibang usapan. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang apo ko, si Vandal Yu, ay isang third-rank na guard sa Yanli Palace. Kung makikipag-usap ako sa kanya, tiyak na makakasama natin ang Deputy Palace Master. Kung gayon, guguluhin kita, kapatid na Yu. Kung makikilala nga natin ang Deputy Palace Master, ito ay isang malaking karangalan para sa pamilya Ding. I would be happy to co-manage the street in the west of the city with you, nakangiting sabi ni Kelly. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Romel. Matagal na niyang pinagnanasaan ang kalyeng iyon sa kanluran ng lungsod, at ngayon ay tila nasa kanya na. Pagkatapos ay lumingon si Kelly kay Lito, nagdilim ang kanyang ekspresyon. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte, bata. Dumating na ang Deputy Palace Master ng Yanli Palace, kaya magpapakita ako ng kaunting awa. Hindi ko nais na guluhin ang kanyang kapayapaan. Pinandilatan ni Romel si Lito at sumigaw, hindi mo ba sila pasasalamatan sa kanilang kabutihang loob? Malamig na tumikim si Lito, nasabi ko na ba nahihinto ako? He spoke with a calm yet resolute tone, ngayon, IAN a feminine ordinal indicator taking my mother away. No one can stop me. Nakakahiya. Si Kelly, kumukulo sa galit, ay walang pakialam sa pagpipigil. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na umatake. Kumalabog. Thud. Thud.
Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog habang, isa-isa, ang mga tauhan ni Kelly ay bumagsak sa sahig sa ilalim ng kanyang nakatulala na tingin. Mahigpit na hinawakan ni Lito ang kamay ni Fiona at kumpiyansang humakbang patungo sa labasan ng tirahan ng ding. Ang pulutong ng mahigit 100 tao ay tumahimik, nalikas na humiwalay upang bigyan siya ng daan. Ang mukha ni Kelly ay namumula sa galit. Siya ay umungol sa nagngangalit na mga ngipin, hindi pa tapos ang usaping ito. Kapag umalis na ang Deputy Palace Master, bilang na ang mga araw ng brat na iyon. Dinala ni Lito si Fiona pabalik sa tirahan ng Yo. Habang inalis ni Luna ang belo mula sa ulo ni Fiona, napansin niyang may mali. Bakit walang sinasabi si Miss Fiona? Tiningnang mabuti ni Lito at napagtanto na bagamat nakabukas ang mga mata ni Fiona, ang kanyang tingin ay hindi nakatuon, at ang kanyang ekspresyon ay blanko, na para bang ang kanyang kaluluwa ay naubos. Nilaso nila ang aking ina. Si Lito ay namumula sa galit, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit kaya nanginginig. Nais niyang bumalik siya at patayin kaagad sina Kelly at Alexis. Ngunit sa ngayon, ang pinakakagyat na bagay ay ang pag-detoxify ng kanyang ina. Bagamat alam niya kung anong lason ang nainom ng kanyang ina, wala sa kanya ang antidote na kailangan. Luna, manatili dito at bantayan si nanay. Ang lugar na ito ay hindi ligtas. Aalis ako upang ayusin ang isang bagong tirahan, nagmamadaling sabi ni Lito bago mabilis na umalis. Hoy! Tumawag ni Lance, ipinadyak ang paa in frustration. Wala kang ang pera. Anong klaseng lugar sa tingin mo ang mahahanap mo? Sa City Master's Mansion, lumapit si Lito sa pasukan, para lang agad na hinarang ng mga gwardya. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka basta-basta makakalapit sa City Master's Mansion, sumigaw ng isa sa kanila. Mahinahong sumagot si Lito, puntahan mo si Gabriel di na narito si Lito upang makita siya. Nagpalitan ng tingin ang dalawang gwardya, saka humagalpak ng tawa. Ang linya ng mga taong gustong makita ang Vice Palace Master ay maaaring umikot sa Ging City ng 50 beses. Save your breath. Naging yelo ang ekspresyon ni Lito. Ihatid mo ang mensahe ko kay Gabriel, kung hindi, ikaw ang magdadala ng kahihinatnan. Lalong tumawa ang mga guard. Sure. We'll take responsibility. Now get lost before we make you regret it. Hindi na kayang tiisin pa ang kanilang kabastusan, mabilis na pinatumba ni Lito ang magkabilang gwardya gamit ang kanyang mga kamao. Marami pang mga gwardya ang mabilis na lumitaw, at ang kanilang kapitan ay nagtanong, sino ang nang-ahas na saktan ng mga bantay ng City Master's Mansion. Walang anuman ang pagpalo ng dalawang aso. Ipaalam kay Gabriel na nandito si Lito para makita siya. Kung hindi, gagawin kong gumuho ang buong mansyon na ito. Deklare ni Lito, pagkatapos ay sinuntok ang pader, na naging sanhi ng isang solidong bahagi nito na bumagsak kaagad. Namutla ang mukha ng kapitan nang mapagtanto niyang hindi ordinaryong tao si Lito. Wait here. I'll have someone inform him. Pero kung nandito ka lang para manggulo at hindi mo talaga kilala ang Vice Palace Master, you're in for a world of hurt. Pagkaraan ng ilang sandali, isang gwardya ang tumakbo pabalik at bumulong sa kapitan, ang Vice Palace Master ay personal na nag-utos sa amin na i-escort siya. Escort? Nanginginig ang kapitan. Sinabi ng Vice Palace Master na escort siya. Sigurado ka bang ginamit niya ang salitang iyon? Kabanata 1153. Oo, Ginoo. Sumagot ang nasasakupan na may ganap na katiyakan. Hindi lamang sinabi ng Vice Palace Master na imbitahan siya, ngunit inutusan din kaming huwag tretuhin siya ng walang respeto. Lumungkot ang ekspresyon ng kapitan ng mga gwardya, at naisip niya sa sarili, masama ito. Agad siyang lumingon kay Lito, ang kanyang mukha ay napalitan ng isang nakakainggit na ngiti. Pasensya na po sa kabastusan ng mga lalaki ko kanina, na kayo kung sabi niya. With that, sumigaw siya at the two guards, sabay-sabay na humingi ng tawad sa kanya. Napuno ng sama ng loob ang dalawang gwardya na halatang binugbog ng husto ngunit hindi sumaway. Bumulong sila ng kanilang paghingi ng tawad, kahit na ang kanilang mga puso ay mabigat sa kawalan ng katarungan. Si Lito, syempre, ay walang interes na magkaroon ng sama ng loob laban sa mga menor de edad na tao. Sinabi lang niya sa kapitan, lead the way. Habang naglalakad palayo si Lito, nakahinga ng maluwag ang isa sa mga gwardya. Sino bang mag-aakalang bisita siya ng Vice Palace Master? Salamat at hindi niya ginawang big deal iyon. Kung hindi, magkakaproblema tayo, sabi ng isa pang guard, na may bahid ng takot ang boses. Pumasok si Lito sa mansyon ng City Master at, nang makilala si Gabriel, dumiretso sa punto. Kailangan ko ng ligtas at komportableng lugar na matutuluyan. Madaling ayusin iyon, tumanggo si Gabriel at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na gawin ang mga kinakailangang paghahanda. May kailangan ka pa ba?
Tanong ni Gabriel. Nag-isip sandali si Lito. Sinusubukan ng pamilyang yun na makita ka. Karapat-dapat ba sila? Napangisi si Gabriel. Ngumisi si Gabriel, huwag kang mag-alala, hindi nila ako makikita. Gayunpaman, umiling si Lito. Hindi, ang ibig kong sabihin ay, hayaan silang pumunta sa iyo, at ang mas maimpluwensyang mga tao mula sa Ging City na nagpapakita, mas mabuti. Kumunat ang noo ni Gabriel, nalilito sa mga intensyon ni Lito. Pero dahil maliit na bagay iyon para sa kanya, tumango siya. Sige, walang problema. I'll have the city magistrate host a banquet. Salamat, tumango si Lito bilang pagsang-ayon. Tumawa si Gabriel. Talagang bulag ang padre de pamilya yu. Kapag napagtanto niya ang tunay mong kakayahan, malamang pagsisisihan niya ito ng husto. Malamig na ngumiti si Lito. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong magsisi. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng mahistrado ng lungsod, nang marinig na ang kinatawang master ng palasyo ay nais ng isang bahay, kaagad na inalagaan ito at dinala ang mga susi. Quixen Residence ito ang pinakabago at pinakamarangyang estate sa Ging City, pakilala ng subordinate. Si Gabriel ay nagwagayway ng kanyang kamay ng may pag-aalinlangan. Got it. Pwede ka nang umalis. Sa pag-alis ng nasasakupan, ibinigay ni Gabriel ang susi kay Lito, na kinuha ang mga ito at umalis ng walang anumang salita. Sa pagbabalik sa tirahan ng Yo, bahagya pang nakatapak si Lito sa gate nang marinig niya si Luna na nakikipagtalo kay Donna at iba pa. Nagkaroon na ng kasal si Fiona. Hindi na siya bahagi ng pamilya Yo. At ang Lito na iyon napakamayabang niya, di ba? Kung gayon, bakit siya kumakapit pa rin sa tirahan ng Yo? Malakas nang inisyon ni Donna. Malamig ang boses ni Lando. Ibalik mo siya sa pamilya Ding, o lumayas ka. Si Luna, na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, ay tumayong protektado sa harap ni Fiona at umiyak, si Miss Fiona ay sarili mong kapatid pa rin. Paano ka naging walang puso? Ngumisi si Lando, siya ay nagdala ng kahihiyan sa aming lahat. Siya ay isang mantsa sa pamilya Yu. Kung hindi dahil sa aming pagkakadugo, matagal ko na siyang sinaktan. Hahaha. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na tawa mula sa labas. Nagulat ang lahat nang makita si Lito na nakatayo doon. Anong tinatawa-tawa mo? Wala kang karapatang tumawa. Si Lando umuungal sa galit. Malamig na tiningnan siya ni Lito. Natatawa ako sa'yo, ipokrite ka. For the sake of petty gains and so-called face, you would sacrifice your own sister's happiness. Anong klase kang kapatid? Anong klaseng lalaki? Anong klaseng tao? Ang kanyang mga salita, matalas at walang humpay, ay hindi nakapagsalita kay Lando. Nautal siya saglit bago tuluyang sumagot, sino ka sa tingin mo? How dare you lecture me? Umiling si Lito sa isang mapait na tawa. You're beyond redemption. Sa sandaling iyon, dumating sa eksena sina Romel at Peter. Mabilis na sinamantala ni Donna ang pagkakataon na pukawin ang kaldero, nagdagdag ng panggatong sa apoy. Ang bastos na ito ay lubos na walang galang, kahit na nangangahas na pagsabihan ang kanyang mga nakatatanda. Ibinaling ni Lito ang kanyang tingin kay Romel. May itatanong ako sa iyo. Alam mo bang nilagyan ng droga ang nanay ko ng pamilya Ding kaya nalilito siya? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Romel. Talagang narinig niya ang tungkol dito kay Kelly Ding. Noong una, nag-aatubili siya, dahil anak niya si Fiona. Ngunit nang ialok ni Kelly ang kalye bilang bargaining chip, nawala ang pag-aalinlangan ni Romel, at pumikit siya sa bagay na iyon. Nang makita ang reaksyon ni Romel, sumiklab ang galit ni Lito. Magsalita ka. How dare you? Nanlaki ang mga mata ni Romel sa galit. You insolent brat. You live under my roof, yet you dare to challenge me. Fine. Naiintindihan ko na. Pinagmasdan ni Lito ang silid na may mapanuksong ngiti, ang kanyang tono ay umaapaw ng panunuya. Since everyone's here, I'll make it official. Simula ngayon, aalis na kami ng nanay ko sa your residence. Napangiti si Romel sa deklarasyon. At saan mo ba talaga balak pumunta? Nakahanap na kami ng lugar, malamig na sagot ni Lito. Lalong lumalim ang kasiyahan ni Romel. Ikaw. Anong klaseng bear ang nakubo ang posibleng kaya mong bilhin? Si Fiona ay pinalayaw sa buong buhay niya. Sa tingin mo ba ay mag-a-adjust siya sa paninirahan sa isang hovel? Napangiti si Lito. Don't worry. It's better than this place. Umaalingaw-ngaw ang tawa ng silid sa kanyang pag-angkin. Alam ng lahat na ang New Residence ay ang pinakamarangyang estate sa Ging City. Saan kaya mas maganda? Malinaw na nagsisinungaling ka, hinisyon ni Lando, pinutol ang mga salita ni Lito ng may malupit na katapatan. Kalmadong binigkas ni Lito ang tatlong salita, Cuisine Residence. Natigilan sandali si Lando, pagkatapos ay nagpakawala ng mapanuksong tawa.
You're well informed about Ging, I'll give you that. In terms of environment, Cuisine Residence does surpass the Yo Residence. Pero ang hindi mo alam ay ginawa ito ni Mayor Yang exclusively for hosting distinguished guests. It's not for sale. Tumango si Donna na may mapanuksong tono, sino ka sa tingin mo? Ikaw, nananatili sa Cuisine Residence. Joke iyon. Maniwala ka man o hindi, wala kang pakialam, sagot ni Lito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Luna at nagtanong, payag ka bang sumama sa amin? Walang pag-aalinlangan na tumango si Luna. Oo, kailangan kong alagaan si Miss Fiona. Humagalpak ng tawa si Donna. Sinusundan mo siya. Don't blame me kapag nagutom ka. Matapos mabilis na mag-ipon ng ilang mga gamit, marahang binuhat ni Lito si Fiona, at silang tatlo ay lumabas ng tirahan ng Yu. Ngumuso si Donna sa hindi makapaniwala, mas gugustuhin kong mamatay kaysa maniwala na makapasok sila sa Jade Breeze Manor. Tumango si Lando bilang pagsang-ayon, noong huling pagkakataon, kahit noong kaarawan ko, hindi ako makapasok sa kabila ng paghila ng mga string. Paanong ang bagong dating na iyon, ang bastos na iyon, posibleng nakatira doon? Isang pilyong ngiti ang biglang kumalat sa mukha ni Donna. No, I have to follow them and see where they're really staying. If it's not Jade Breeze Manor, I'll make sure to humiliate that bastard proper. Kasabay nito, sumunod sa kanila si Donna, kasama ang kanyang kasambahay. Ang Jade Breeze Manor ay hindi malayo sa tirahan ng Yo, ngunit ang lokasyon nito ay mas mataas, na matatagpuan sa tabi ng nag-iisang natural na lawa sa Ging City. Madam, mukhang pupunta talaga sila sa Jade Breeze Manor, maingat na bulong ng dalaga. Kalokohan. Dumadaan lang sila. There's no way he could live there. Napabalikwa si Donna. Pagkatapos ng isa pang 10 minuto, nakita ang Jade Breeze Manor. Madam, mukhang pupunta talaga sila sa Jade Breeze Manor, gulat na bulalas ng dalaga. Kumunat ang noo ni Donna. Walang ibang mga daanan dito, at si Lito ay walang alinlangan na dumiretso patungo sa engranding pasukan ng Manor. Ha! Dapat alam niyang sinusundan natin siya at nagpapalabas ng palabas. Tingnan natin kung makapasok talaga siya. Ngumisi si Donna. Kung siya ay gumawa ng kahit isang hakbang sa loob, isusulat ko ang aking pangalan pabalik. Sa ngayon, narating na ni Lito ang mga tarangkahan ng Jade Breeze Manor. Si Luna, na nakahawak sa kamay ng kanyang ina, ay tumangala sa magarang mga pinto ng may pagkabalisa. Bagamat hindi niya minamaliit si Lito, ito ang Jade Breeze Manor, isang lugar na hindi basta-basta makapasok. Hindi niya maiwasang mag-alala na baka tumalikod sila. Ibinigay ni Lito ang kanyang ina kay Luna, pagkatapos ay dumukot sa kanyang bulsa at inilabas ang isang kumikinang na gintong susi. Gamit ang matatag na kamay, dahan-dahan niyang ipinasok ang susi sa lock ng pinto. Napabuntong hininga si Donna, kumikinang ang kanyang mga mata sa pag-asa, sabik na naghihintay na manatiling nakasara ang pinto upang siya ay humakbang pasulong at kutsain ang sitwasyon. Gayunpaman. Click. Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw habang ang lock ay nakabukas ng maayos, at ang pinto ay bumukas, na nagpapakita ng isang maselang pinapanatili na maliit na hardin sa loob. Natigilan si Donna, nanlalaki ang mga mata habang pinagmamasdan sina Lito at Fiona na pumasok. Hanggang sa nagsara ang pinto at malumanay na pinaalalahanan siya ng kanyang kasambahay na napatigil siya sa pagkatulala. Paano nangyari ito? Siguradong may nangyayaring hindi ka panipaniwala. Tumanggi si Donna na tanggapin na maaaring manirahan si Lito sa prestihiyosong Quixen Residence. Nagmamadali siyang bumalik sa mansion ng Yu at agarang ipinaalam kay Lando, nakapasok talaga ang bastos na iyon sa Quixen Residence. Ano? Si Lando ay lubos na nabigla. Si Peter ay parehong namangha, what on earth is going on? Hindi kaya siya ay talagang may ilang mga kasanayan? Ngumuso si Lando, imposible. Ito ay dahil sa hindi magandang dahilan. Lumapit si Romel, seryoso ang kanyang boses, huwag na muna natin itong isipin. Sa loob ng ilang araw, kailangan nating makipagkita sa Vice Palace Master. Bilisan mo at maghanda. Sa pagkakataong ito, ang ating pamilya Yo ay dapat magbigay ng malaking regalo para matiyak na maaalala tayo ng Vice Palace Master. Oo, Ama, sabay na sagot ni Lando at Peter. Matapos mailagay ang kanyang ina sa Cuisine Residence, dumiretso si Lito sa Ding Mansion para humingi ng antidote. Ngumisi si Kelly, sa tingin mo ba ay ibibigay ko lang ito sa iyo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang lason na iyon ay walang petsa ng pag-expire. Kung wala ang antidote, mananatili si Fiona sa isang vegetative state sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Naikuyom ni Lito ang kanyang mga kamao, ang kanyang boses ay nagyayelo, bigyan mo ako ng panlunas, kung hindi, lipulin ko ang buong pamilya Ding.
Hahaha. Humagalpak ng tawa si Kelly. Sa tingin mo talaga ang pagkatalo sa isang pares ng mga tao ay magiging katugma mo para sa pamilya Ding? Alam mo ba kung bakit ako, si Kelly Ding, ay nangingibabaw sa Ging City? Ang aking anak na babae ay kasal sa master ng lungsod, Yang. Sandaling natigilan si Lito. Ganun ba? Lalong tumawa si Kelly. Anong problema? Natatakot na. Natatakot, sagot ni Lito na may malamig na ngiti, bagaman sa loob-loob niya ay naisip niya, lalong naging kawili-wili ito. Kinabukasan, ang City Master Yang ay nag-ho-host ng isang piging para salubungin ang Deputy Palace Master. Ako, si Kelly Ding, ay maghahandog ng isang engranding regalo at magsasabi ng magandang salita para sa aking pamilya sa harap ng Deputy Palace Master. Ang pamilya Ding ay ongat sa mas mataas na antas. Si Kelly ay halos nahihilo sa pananabik. At ikaw naman, kapag umalis na ang Deputy Palace Master, dudurugin ko ang iyong mga buto hanggang maging alikabok. Tumawa si Lito. Ang iyong tinatawag na backer ay isang master ng lungsod, at ikaw ay punong-puno ng iyong sarili. Ngumisi si Kelly, oh. Sa tingin mo ay hindi sapat iyon. Pagkatapos ay liwanagan mo ako sino ang iyong tagapagtaguyod, at gaano sila kalakas. Umiling si Lito. Ang aking tagapagtaguyod ay palaging ang aking sarili. Napangisi si Kelly, bastos siguro ako. Isa ka lang bastardo mula sa mortal world. Ano kaya ang backer mo? Umalis ka dito. May 2 araw ka pa para mabuhay. Kung ako sa iyo, makikiusap ako sa pamilya Yu para sa proteksyon tulad ng isang aso o maghanap ng butas na mapagtataguan. Dahil doon, tumalikod si Kelly at naglakad pabalik sa Ding Mansion. Ang mga mabibigat na pinto ay sumara ng malakas na putok na iwan si Lito na nakatayong mag-isa. Isang malabong ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Ang lungsod ng Ging, na naging mapayapa sa loob ng mahigit 1 siglo, ay malapit ng masaksihan ng isang kamangha-manghang drama na magaganap. Kabanata 1154. Sa gabi ng engranding piging, ang mansyon ng City Master ay nagliliyab sa mga ilaw, isang beacon ng kasaganaan sa gabi. Ang pinakamaimpluwensyang mga tao mula sa buong lungsod ay nagtipon, lahat ay nag-aagawan ng pagkakataon na makakuha ng pabor sa Deputy Palace Master. Kahit na hindi nila makuha ang kanyang pabor, ang pagsulyap lamang sa kanya ay itinuturing na isang karangalan. Dumating si Lito ng mag-isa, habang papalabas si Vandal sa mansyon. Ang mukha ni Vandal ay namumula sa pananabik, ang kanyang buong kilos ay nagniningning ng kagalakan. Ang dahilan ng kanyang pagkatuwa ay walang iba kundi ang 5 imbitasyon na hawak niya sa kanyang kamay. Karamihan sa mga pamilya sa Ging City ay nakatanggap lamang ng 1 o 2 imbitasyon, at maging ang pamilya Ding, na ang bunsong anak na babae ay ang paboritong babae ng City Master, ay nakakuha lamang ng 3. Gayunpaman, nabanggit lang ito ni Vandal sa kanyang superior, at binigyan siya ng 5 imbitasyon. Nakuha ko siguro ang atensyon ng Deputy Palace Master. Sigurado ang pagsikat ko. Naisip ni Vandal sa kanyang sarili, ang kanyang puso ay namamaga sa pagmamalaki. Habang papalabas siya ng mansyon, handang ibahagi ang mabuting balita kay Romel at sa iba pang naghihintay sa malapit na karwahe, nakasalubong niya si Lito. Anong ginagawa mo dito? Tiyak na hindi mo iniisip na makakapag-waltz ka na lang, sabi ni Vandal, umiling-iling sa hindi makapaniwala. Hindi siya pinansin ni Lito at pinapasok sa mansyon. Hinarang ni Vandal ang kanyang dinadaanan. Tumigil ka nga dyan. Hindi ka papasok. Huwag mong kalagkarin ang pamilya Yu sa gulo mo. Ngumisi si Lito, nasabi ko na ba na papasok ako bilang miyembro ng pamilya Yu? Kung ganoon, ano? Sa tingin mo ay papapasukin nila ang isang karaniwang tulad mo. Malamang na mabali nila ang iyong mga paa bago ka pa man lang tumuntong sa loob, sagot ni Vandal na may nakakalokong tawa. Oh, ikaw pala. Please, pasok ka. Sa sandaling iyon, lumapit ang kapitan ng mga gwardya at, nang makita si Lito, binati siya ng may lubos na paggalang. Si Lito, na hindi pinapansin si Vandal, ay papasok na sana sa loob nang sumigaw si Vandal na pigilan siya muli. He was talking to me. What are you barging in for? Galit na sigaw ni Vandal. Naguguluhan siya sa biglang pagbabago ng kilos ng kapitan ng gwardya, ngunit dahil siya lang at si Lito ang nandoon, at ang pagbati ay hindi nakadirekta kay Lito, tiyak na para sa kanya iyon. Paumanhin, niyang Master Yu, ngunit talagang kinakausap ko siya, nakangiting sabi ng kapitan ng bantay, pagkatapos ay bumaling kay Lito, pakiusap, sige. Tumango si Lito at kumpiyansa na naglakad papasok sa mansyon ng City Master. Ang mukha ni Vandal ay hindi mapigil, ang kanyang isip ay nagulo sa gulat. Kilala ng kapitan ng mga bantay ng master ng lungsod si Lito. At tinatrato siya ng ganoong paggalang. Paano kaya iyon?
Maaaring si Lito ay nagtataglay ng ilang nakatagong talento na hindi niya alam. Habang si Vandal ay nawawala sa kanyang pag-iisip, si Romel at iba pa, na naiinip sa karwahe, ay lumakad. Vandal, nakuha mo ba ang mga imbitasyon? Tanong ni Romel. Namula sa kanyang pagkatulala, tumango si Vandal, oo, nakuha ko sila. 5 sila. Kapansin-pansin talaga ang apo ko. Masayang bulalas ni Romel. Vandal, medyo namumutla ka. What's wrong? Nagtanong si Lando, napansin ang kaguluhang ekspresyon ng kanyang pamangkin. Saglit na nag-alinlangan si Vandal, nagpa siya na hindi na kailangang ilabas ang mga gawain ni Lito. Tiyak na gumamit ng malilim na paraan ang lalaking iyon para makapasok. Sige, huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Ikaw ba ang nagdala ng regalo? Tanong ni Romel. Tinapik ni Lando ang brocade box sa kanyang kamay. Nakuha ko na dito. Tumango si Romel. Let's head in. Ayaw nating maunahan tayo ng ibang pamilya. Ang banquet hall ay dagsa sa masiglang daldala ng iba't ibang pamilya na nagpapalitan ng kasiyahan. Bilang pinakamayamang tao sa Ging City, si Romel ay ang tumanggap ng walang katapusang pambobola, at lubusan niyang tinatangkilik ang kanyang sarili. Sa kanyang promising apo, si Vandal, sa kanyang tabi, siya ang larawan ng pagmamataas at kasaganaan. Older you, nabalitaan ko na nagpakita na ang illegitimate child ng anak mo mula sa mortal world. Ano nga ulit ang pangalan niya? Lito, right? Biglang naputol ang isang matalas at mapanuksong boses. Ito ay walang iba kundi si Ethan He, ang pinuno ng pamilyang He at matagal ng karibal ng angkan ng Yo. Nagdilim ang mukha ni Romelio, na tila nagpapasigla lamang sa kasiyahan ni Ethan. Narinig ko na nagawa ng batang iyon na sirain ang kaayusan ng kasal ni Fiona, at wala ka man lang magawa. Tama na. Ang gabing ito ay isang masayang okasyon. Huwag na nating banggitin ang mga ganoong bagay, malamig na babala ni Romel. Sa sandaling iyon, umikot ang tingin ni Ethan sa buong silid at damapo sa isang hindi pamilyar na binata. Ang Ging City ay hindi kalakihan, at ang mga dumalo ay pawang mula sa mga kilalang pamilya, kaya karamihan sa mga mukha ay pamilyar. Nang makita ang isang taong hindi niya nakikilala, napangiti si Ethan at nagtanong, hindi naman siguro ikaw ang kasumpas-sumpa na si Lito, hindi ba? Bahagyang ngumiti si Lito. Talaga, ako. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang malawak na bulwagan ng banquet ay sumabog sa isang buzz ng kaguluhan. So, siya ang illegitimate child. Bulalas ng isang tao. Ang bulong-bulungan ay anak siya ni Fiona Yu at ilang karaniwang tao. Napakawalang modo. Kahit gaano kalaki ang kinikita ni Romel, mayroon pa rin siyang apo na ganyan. Ang mga bulungan at mga kritisismo ay lumipad ng makapal at mabilis, at ang mukha ni Romel ay naging kasing dilim ng ulap ng bagyo. Tama na. Angal niya. Hindi ko pa siya kinikilala bilang apo ko. Ethan chimed in, kung hindi mo siya apo, paano siya nakapasok? Napahinto si Romel, biglang napagtanto na ito ang welcome banquet para sa Deputy Palace Master. Nilinggan niya si Lito at tumahol, bastos kang brat. How dare you board into a place like this? Lumayas ka na bago ka magdala ng kahihiyan sa pamilya Yu. Mahinahong sumagot si Lito, formal akong inimbitahan. Nagsisinungaling ka. Napatigil si Romel. Nilinggan niya si Vandal at nagutos, Vandal, turuan mo siya ng leksyon. Paalisin mo siya rito, ano man ang mangyari. Nanginig ang mga tao. Ang isa ay ang pagmamalaki ng pamilya Yu, ang isa ay bastardo mula sa mortal na mundo. Magiging maganda ito. Ngunit ang ilan ay hindi gaanong humanga. Ano ang kapana-panabik dito? Si Vandal ay isa ng bantay sa ikatlong ranggo sa palasyo ng Yanli. Ang pagkatalo sa isang mongrel mula sa mortal na mundo ay dapat na isang piraso ng cake. Huwag kang masyadong sigurado. Kahit sinong mortal na makapasok sa larangan ng cultivation ay dapat may ilang kasanayan. Sa gitna ng daldala ng karamihan, si Vandal ang unang kumilos. Ang kanyang figure ay mabilis na lumipad, biglang humarap kay Lito upang maglunsad ng isang pag-atake. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga nanonood, napakabilis. Talagang nararapat sa isang ikatlong ranggo na bantay ng palasyo ng Yanli. Kasabay nito, walang pag-aalinlangan na tumugon si Lito. Nagpalitan ng suntok ang dalawa, at pagkatapos ng ilang galaw, si Vandal ay tinamaan ng kamao ni Lito sa tiyan, dahilan para lumipad siya pabalik. Vandal. Nagmamadaling pumunta si Lando para tingnan ang kanyang anak. Tumingin din si Romel nang may pag-aalala, are you okay, my boy? Gayunpaman, namangha ang iba sa karamihan, bagay talaga itong Lito. Si Vandal ay galit na galit, nakaramdam ng lubos na kahihiyan. Tinapik siya ni Romel, inaaliw, ayos lang, huwag magmadali.
Tumayo si Romel, hinarap ni Romel ang mga tao, paanong hindi katapat ang apo ko sa rebeldeng anak na iyon. Mabait lang ang puso niya, maalalahanin ang mga ugnayan ng pamilya, at ayaw manakit ng iba. Sinong mag-aakala na ang rebeldeng anak na lalaki ay magiging napakalupit, nananakit na may nakamamatay na layunin, hindi pinapansin ang mga ugnayan ng pamilya at pananakit. Sa puntong ito, humakbang si Romel, malamig na tinitigan si Lito, dahil napakawalang puso mo, hindi ako tatayo sa seremonya tungkol sa seniority. Ngayon, tuturuan kita ng tamang leksyon. Nang marinig ito, sina Lando at Peter ay lubos na nabigla. Natigilan din ang karamihan. Si Romel ay mahigpit na nagpoprotekta, hanggang sa personal na makialam upang ipaghiganti si Vandal. Nang marinig ito, tumawa si Lito, Romelio, hinuhukay mo ang sarili mong libingan. Boom! Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Pinipilit ba siya ni Lito? Bagamat si Romel ay namumuhay ng marangya sa loob ng maraming taon, siya ay matalas pa rin gaya ng dati. Sa kanyang mga unang taon, siya ang nangungunang martial artist sa Ging City, isang pwersang dapat isaalang-alang. Sinubukan ng ilang taong malambot ang pusong hikayatin si Lito, bata, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Tutal, magkadugo kayo. Kung humingi ka ng tawad, baka mapatawad ka niya. Ngumisi si Lito, hindi na kailangan. Ngayon, nililinaw ko na dito, wala akong anumang koneksyon sa pamilya yo. Ang relasyon ng lolo-apo ko kay Romelio ay ganap na naputol. Simula ngayon, estranghero na tayo. Fine, fine, fine. Ang dibdib ni Romel ay umaalon sa galit, ang kanyang balbas ay nanlilisik at nanlilisik ang mga mata. Dahil sinabi mo, bugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Itinaas niya ang kanyang mga kamao, naka-arko ang kanyang likod, at isang nakasisilaw na maputlang lilang liwanag ang lumabas sa kanyang mga buko. Ha! Siya ay sumigaw, ang kanyang mga kamao ay naglulunsad ng isang dumadagendong na pagsalakay patungo kay Lito. Sumimangot si Lito at sinalubong ang pag-atake sa isang suntok. Boom! Sumabog ang hangin kasabay ng tunog ng nagbabanggaan na puwersa. Napaatras si Romel ng 12-dosenang hakbang, at kinailangan ng parehong Lando at Peter na humakbang papasok upang bahagya siyang patatagin. Sa kabilang panig, si Lito ay hindi umatras kahit isang hakbang. Nanginginig si Romel, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ang lakas ni Lito ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkagulat. Nag-alinlangan siya, nakaawang ang mga labi na parang magsasalita, ngunit bago pa man makawala ang anumang salita, isang palakpak ang bumasag sa katahimikan. Magkatabing naglakad ang master ng lungsod at si Gabriel D., ang huli ay ang pumapalakpak. Nang makita ito, sabay-sabay na lumuhad ang mga tao sa isang tuhod, umaalingaw-ngaw ang kanilang mga boses, binabati namin ang Vice Palace Master. Sa kanila, tanging si Lito lamang ang nanatiling nakatayo, ang kanyang pagsuwi ay matingkad at kapansin-pansin. Sino ka? How dare you not kneel before the Vice Palace Master? Ang master ng lungsod ay sumimangot, ang kanyang boses ay may autoridad. Magsasalita na sana si Gabriel nang mabilis na sumingit si Romel, aking master, siya ang anak sa labas ng aking anak na hindi karapat-dapat mula sa mortal na mundo. Kahit papaano, nagawa niyang makalusot sa piging. Gayunpaman, ang pamilya yo ay pinutol na ang lahat ng relasyon sa kanya. Ang kanyang mga aksyon ay hindi namin iniisip. Bahagyang umawang ang labi ni Gabriel. Sa sandaling ito, si Kelly Ding ay nagdagdag ng panggatong sa apoy, aking master, ang brat na ito ay lubos na walang pakundangan. Sinugitan niya ang aking anak, ginulo ang kanyang kasal, at nagkaroon pa ng lakas ng loob na ipagmalaki ang kanyang kayabangan sa aking tirahan. Ngayon lang, sinubukan niyang istorbohin ang piging. Ito ay isang matinding kawalang galang sa Vice Palace Master. Nang marinig ito, muling kumaibot ang mga labi ni Gabriel. Ganyan ka pangahasan. Umungal ang master ng lungsod. Si Kelly Ding ang ama ng kanyang asawa, at hindi kayang mawala ng mukha ang master ng lungsod. Mga bantay, ilayo niyo siya at ikulong niyo. Maghintay. Biglang nagsalita si Gabriel. Master Yang, naniniwala ako na may sasabihin siya. Sumagot ang master ng lungsod, ang gabing ito ay isang piging. Upang maiwasang mapahina ang kalooban ng Vice Palace Master, ipagpaliban natin ang interogasyon sa ibang araw. Ngunit ikinaway ni Gabriel ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Medyo interesado ako sa bagay na ito ngayon. Sa mga salitang ito, ang mga ekspresyon ni na Romel at Kelly ay bahagyang nagbago. Sa pagtataka ng lahat, napaka-metikuloso ng Deputy Palace Master. Kung pipilitin ang mga detalye, walang alinlangang isisiwalat ni Lito na si Fiona ay pinipilit na ikasal at nilason pa nga, na magdudulot ng problema sa magkabilang pamilya.
Mabilis na gumawa si Romel ng isang magarbong kahon na nagsasabing, Palace Master, naghanda ako ng hamak na regalo para sa iyo. Mangyaring tingnan. Nang buksan niya ang kahon, isang golden oil lamp na may siyam na mga bulaklak ng lotus na intricately crafted nang nakita ng mata ng lahat. Ito ang Nine Lotus Spirit Lamp, isang kayamanan na ipinasa sa loob ng 8,000 taon. Ang pag-iilaw dito sa panahon ng cultivation ay maaaring doblehin ang iyong pag-unlad, paliwanag ni Romel na may matengkad na sigasig. Namangha ang mga tao, ito ay tunay na isang kayamanan. Si Romelio ay talagang nawala sa oras na ito. Upang hindi madaig, binuksan ni Kelly Ding ang kanyang sariling kahon, at inihayag ang isang gintong tableta. Ito ang huling spiritual pill na ginawa ng sinaunang alchemist. Ang pagkonsumo nito ay lubos na makapagpapalakas ng lakas ng isang tao at makakapagpahaba pa ng buhay, deklara niya. Muling napabuntong hininga ang mga nanunood, ang pamilya Ding ay tiyak na walang gastos para makuha ang pabor ng Deputy Palace Master. Ang parehong mga kayamanan ay bihira kahit na sa larangan ng walang kamatayang paglilinang. Tiyak, hindi sila matatanggihan ng Deputy Palace Master. Sina Romel at Kelly ay pinanood siya ng may pinanibik na pag-asa. Gayunpaman, si Gabriel, na may tamad na ekspresyon, ay walang pakialam na nagsabi, ang iyong mga regalo ay kahanga-hanga, ngunit sa kasamaang palad, hindi ako interesado. Gayunpaman, kung interesado ang kaibigan ko, handa ka bang ibigay ang mga ito sa kanya? Kaibigan mo. Siyempre, gagawin namin, sagot ni Romel, kahit masakit sa kanya. Handa siyang gawin ang lahat para mapasaya ang Deputy Palace Master. Tumango rin si Kelly, it would be my honor if your friend appreciated it. Ngunit pagkatapos, sa susunod na sandali, lumingon si Gabriel kay Lito at nagtanong, gusto mo ba sila? Kabanata 1155. Deputy Palace Master, ano ang ibig mong sabihin dito? Isa lang siyang bastardo mula sa mortal na mundo, paano siya magiging karapat-dapat ng ganoong karangalan? Hindi napigilan ni Lando na mapasigaw sa gulat. Pinaikit ni Gabriel ang kanyang mga mata, isang mapanganib na kislap na kumikislap sa loob nito. Tinatawag mo bang bakla ang kaibigan ko? Mga bantay, mahinahong sabi ni Gabriel, sampelan siya. Agad namang humakbang ang dalawang gwardya na handang tuparin ang utos. Deputy Palace Master. Sa sandaling iyon, si Vandal ay humakbang ng may kumpiyansa. Isa akong third rank na guard ng Yanli Palace. Si Romel, na pinagpapawisan ng malapot, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ng pumagitan si Vandal. Salamat at nandito si Vandal. Sinulyapan ni Gabriel si Vandal at mahinang ngumiti. Sorry, hindi ka pamilyar. Nagulat si Vandal. Deputy Palace Master, siguradong hindi mo nakakalimutan. Ikaw ang nagbigay sa pamilya yon ng 5 imbitasyon. Alam kong mataas ang tingin mo sa akin, at hindi kita pababayaan. Please, iligtas mo ang aking ama. Binigyan kita ng invitations. Malamig na tumawa si Gabriel at umiling. Hindi ko nga alam kung sino ka. Ang isang third rank guard ay hindi sapat para mapansin ko. Ang prangka ng kanyang mga salita ay tumama kay Vandal na parang isang suntok, na nag-iwan sa kanya na namula ang mukha at napahiya. That can't be. Saka paano namin nakuha yung 5 imbitasyon? Umiling siya sa hindi makapaniwala, ayaw tanggapin ang katotohanan. Biglang naputol ng magsalita si Lito, sa akin ang 5 imbitasyon na iyon. Boom! Nagkagulo ang mga tao sa kanyang sinabi. Nasa bingit ng pagbagsak si Vandal. Ang mga imbitasyon na ipinagmamalaki niya ay talagang ibinigay ng mismong taong pinakamuhi niya ang illegitimate child. Ang mapanuksong tingin ng mga tao ay tumayo sa kanya, at naramdaman ni Vandal na parang sinampal siya sa mukha. Ikaw. Sinadya mo to para ipahiya ako. Pinandilatan ni Vandal si Lito na may matinding galit na maaaring pumatay. Nanatiling kalmado si Lito, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Mali ka. Pinahiya mo ang sarili mo. Kung hindi ka lang sabik na magpakitang gilas, hindi ka sana nasample ng napakalakas. Ang kanyang mga salita ay tumama, at natagpuan ni Vandal ang kanyang sarili na hindi makasagot. Si Lando, na nagpoprotekta sa kanyang anak, ay ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang hita at tumayo, sumisigaw, ikaw na bastos. Pinaglalaruan mo kami sa simula pa lang. Nang makita ito, namutla ang mukha ni Vandal. Naisip niya sa kanyang sarili, grave ito. Ang Deputy Palace Master ay naruroon at idineklara na si Lito bilang kanyang kaibigan. Ang pagsabog ng kanyang ama ay katumbas ng hindi paggalang sa Deputy Palace Master. Oo naman, nagdilim ang ekspresyon ni Gabriel. Hindi pa nga kita napaparusahan, at naglakas loob ka pang bastyusan ang kaibigan ko. Mga bantay, kalimutan mo na ang sampal. Lampoin mo siya. Sinunggaban ng dalawang gwardya si Lando, handang tuparin ang utos.
Kaagad na lumuhad sina Romel at Vandal, nagsusumamo ng awa. Ngumisi si Gabriel, hindi makakatulong ang pagmamakaawa sa akin. Ibinaling ni Romel ang kanyang tingin kay Lito, ang kanyang mukha ay mapula, na para bang siya ay tumanda ng ilang dekada sa isang iglap. Ang batang ito, na hindi niya kailanman pinapahalagahan at palaging itinuturing na isang kahihiyan sa pamilya Yu, ay luluhod na ngayon at humingi ng awa. Hindi na kailangan, malamig ang boses ni Lito. Hindi may kakaila na dala ko ang dugo ng pamilya Yu. Ngayon, iniligtas ko ang buhay ni Lando, at mula sa sandaling ito, pinutol ko ang lahat ng relasyon sa pamilya Yu. Pagkatapos ay tumingin siya kay Gabriel at nagutos, hayaan mo siya. Tumango si Gabriel at ikinaway ang kanyang kamay sa mga gwardya, na pagkatapos ay pinakawalan si Lando. Si Lando, na sa sobrang takot na nabasa niya ang kanyang pantalon, ay halos hindi na makatayo at kinailangang alalayan ni Vandal. Sobrang awkward ng atmosphere. Ang master ng lungsod na siyang, na medyo nagkasala, ay malakas na nagpahayag, ang piging ngayon ay naantala, sinisira ang kalooban ng lahat. Ihinto natin ang piging ngayon at ituloy bukas. Maghintay. Biglang sumingit si Lito. Ibinaling niya ang kanyang tingin kay Kelly Ding, na nakayuko, nagnanais na umalis siya at mabawasan ang kanyang presensya hanggat maaari. Pinlit ni Kelly Ding at ng kanyang anak na si Alexis Ding ang aking ina na magpakasal sa pamilya Ding at kasuklam-suklam na nilason siya, na nagdulot ng pinsala sa kanyang pag-iisip. Ang utang na ito ay dapat bayaran ngayong gabi. Ang malakas na boses ni Lito ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan, na ikinagulat ni Kelly at Alexis kaya halos lumuhad sila. Ito. Nauutol na sabi ng City Master. Malamig na idinagdag ni Lito, nabalitaan ko na ang babae ni City Master Yang ay anak ni Kelly Ding. Ang pahayag na ito ay ganap na nagpatahimik sa Master ng lungsod. Kung siya ang magsasalita para kay Kelly, ito ay malinaw na makikita bilang paboritismo. Paano ito nangyari? Talagang sobra-sobra ang kanyang mga kilos. Sayang at hindi ko alam. Kung alam ko lang, mahigpit na akong namagitan, sabi ni City Master Yang, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkakasala. Tinatimad na humikab si Gabriel at sinabing, hindi ko idadamay ang sarili ko sa bagay na ito. Pangasiwaan mo ito ayon sa nakikita mong akma. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat sa silid. Si Kelly, nanginginig, ay nagtanong, paano kung balak niya kaming patayin? Ang mga labi ni Gabriel ay pumulupot sa isang mahinang ngiti. Then so be it. Hindi ba't ang iyong mga aksyon ay nangangailangan ng kamatayan? Bang! Bumagsak si Alexis sa sahig, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Malamig na tumikim si Kelly at lumingon kay Lito. That remains to be seen if you even have the capability. Ako, si Kelly Ding, ay hindi pushover. Mahinahong sumagot si Lito, masyadong masikip ang banquet hall. Dalhin natin ito sa labas. Fine. But let me make one thing clear, tonight's fight is to the death. Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa sarili nating kapalaran. Deklara ni Kelly na may malakas na boses. Sumasang-ayon, tugon ni Lito, ang kanyang tono ay hindi nagbabago. Ito talaga ang inaasahan niya. Lumabas sina Lito at Kelly sa bukas na patio, habang ang iba ay sabik na sumunod, sabik na masaksihan ang palabas. Pinanood ni City Master Yang si Lito ng may makamandag na liwanag, tahimik na nagnanais na wakasan na ni Kelly ang kanyang buhay. Si Gabriel, gayunpaman, ay nagpakawala ng malamig na panunuya. Maging ang kanyang nakatatandang kapatid na si Felix D ay nahirapang talunin si Lito. Para kay Kelly na hamanin siya ng one-on-one ay walang kulang sa pagpapakamatay. Hindi nagtagal, nagkusa si Kelly, na inilabas ang lihim na pamamaraan ng pamilya Ding ang Meteor Leg Strike, isang gulo ng 108 magkakasunod na sipa na direktang nakatutok kay Lito. Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap ni Kelly, ang bawat galaw niya ay walang kahirap-hirap na pinalihis ni Lito. Palibhasa'y pagod at wala sa sarili, naiwan si Kelly na hingal. Iyon lang ba? Medyo nakakadismaya, sabi ni Lito na walang pakialam, na para bang siya ay isang Diyos na nakatingin sa isang hamak na langgam. Nanginginig ang mga labi ni Kelly habang sinusubukang magsalita, ngunit bago pa man siya makapagbitaw ng salita ay binalot na siya ng napakalaki at hindi maipaliwanag na puwersa. Boom! Pagtingala, nakita ni Kelly ang palad ni Lito na hinampas siya sa isang iglap. Bumagsak. Ang lupa sa loob ng radius na ilang daang metro kwadrado ay umikot na parang mga alon, at si Kelly ay bumagsak ng malalim sa lupa. Nanlaki ang mata ng mga nanunood sa gulat. Tinapakan ni Lito si Kelly, na nagpakawala ng masakit na sigaw. Alam mo ba kung bakit buhay ka pa? Ang boses ni Lito ay mas nakakatakot kaysa sa isang demonyo mula sa kailaliman ng hukay. Si Kelly,
na labis na natakot, ay nagmakaawa, huwag mo akong patayin. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Bagamat dumaan siya sa maraming hamon sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang napakalapit ng kamatayan. Ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang sinulid, ganap na sa awa ni Lito. Ngayon, ang dignidad ang pinakamaliit sa kanyang mga alalahanin. Handa siyang lumuhad at yumuko ng 100 beses kung ang ibig sabihin nito ay mabubuhay siya. Pumanhid, malamig na hiling ni Lito, na parang talam ang tinig nito sa tensyonado na hangin. Lumuha na si Kelly, nanginginig ang kanyang katawan ng hindi mapigilan. Ako. Wala akong antidote. Nauutil niyang sabi, halos hindi marinig ang boses. Gusto mo bang mamatay? Humigpit ang hawak ni Lito, at sa nakakasakit na bitek, ang braso ni Kelly ay binali na parang tuyong sanga. Napabuntong hininga si Kelly, hindi makabuo ng mga salita, at si Lito, nang walang pag-aalinlangan, ay ibinaba ang kanyang paa ng may malupit na puwersa, na nabasag ang kabilang braso. Sabay-sabay na napabuntong hininga ang mga tao, ang matinding takot sa presensya ni Lito. Lumuhad si Alexis, nanginginig ang boses habang umamin, ang lason. Ito ay isang bagay na nakuha ko mula sa Poison Master. Hindi niya kami binigyan ng antidote. Tumigil si Lito, nanliit ang kanyang mga mata. Ang Poison Master. Mabilis na sumingit si Mayor Yang, kilala ko siya. Isa siyang sira-sirang matandang lalaki na naninirahan mag-isa sa ilang sa labas ng lungsod. Ang sabi-sabi ay nahuhumaling siyang gumawa ng lahat ng uri ng kakaibang lason. Ibinalik ni Lito ang tingin kay Kelly, malamig ang boses nito. I'll spare your life for now. Pero kung hindi ko mahanap ang antidote, magbabayad ka gamit ang sarili mo. Sa gayon, tumalikod siya at lumakad palayo, ang kanyang presensya ay nag-uutos ng labis na paggalang at takot na ang mga tao ay likas na humiwalay, na lumikha ng isang landas para sa kanya. Nang madaanan niya si Romel, saglit na huminto si Lito, ang kanyang tono ay walang malasakit ngunit namumutla. Originally, kung nagpakita ng kabab ang loob ang pamilya Yumo, naiangat sana kita sa kadakilaan. Pero pinalampas mo ang pagkakataon mo. Umalis siya ng walang pabalik-balik na sulyap, naiwan si Romel na mapatla at nanginginig, bumigay ang kanyang mga binti habang bumagsak siya sa lupa, ang kanyang mukha ay nababalot ng kawalan ng pag-asa habang paulit-ulit siyang bumantong hininga. Napabuntong hininga si Donna. Huwag kang makinig sa mga pananakot niya. Kung wala ang bastos na iyon, mabubuhay pa tayo ng maayos. Sa sandaling iyon, ang malamig na boses ni Lito ay pumutol sa hangin. Sa halip na kutsain mo ako, marahil ay dapat mong isipin kung sino talaga ang ama ng iyong hindi pa isinisilang na anak. Agad na namutla ang mukha ni Donna. Ano ang iyong ipinahihiwatig? She demanded, nanginginig ang boses. Sa tingin mo ba walang nakakaalam ng relasyon niyo ng mayordomo? Ngumisi si Lito, umaapaw ang kanyang tono ng panunuya. Nanlaki ang mga mata ni Donna sa gulat, ngunit mabilis niyang inayos ang sarili, ang kanyang mukha ay may maskara ng nagkukunwaring inosente. How dare you slander me like this? She retorted, though her voice wavered ng bahagya. Nanatiling kalmado si Lito, banayad ang boses. You claim to be 2 months pregnant, but in reality, it's been 3 months. Kahit sinong doctor can confirm that. Tumahimik ang silid ng lumingon sa kanya si Lando, ang asawa ni Donna, na madilim ang mukha sa galit. Kailan ka ba talaga nabuntis? 3 months ago, I was away on business. Explain yourself. Sumigaw siya, tumataas ang boses niya. Tumulo ang mga luha ni Donna. Maniniwala ka ba sa kasinungalingan ng bastardo na ito sa akin? Sigaw niya, basag ang boses. Simple lang, sumingit si Gabriel, na tahimik na nagmamasid sa eksena. Ang mansyon ng master ng lungsod ay maraming mga dalubhasang manggagamot. Hayaang suriin nila siya, at lalabas ang katotohanan. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni City Master Yang ang isang tao na ipatawag ang doktor. Nang dumating ang doktor, napagtanto ni Donna na hindi na niya may tatago ang katotohanan. Napaluhod siya, desperado ang boses niya. Master, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa isang sandali ng kahinaan. Ikaw. Walang modo na kaawa-awa. Paano mo nadala ang ganitong kahihiyan sa pamilya namin? Papatayin kita. Umungol si Lando, namumula ang kanyang mukha sa galit. Sa isang matulin, brutal na galaw, sinampal niya si Donna, na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang silid ay sumabog sa mga bulungan, ang ilan ay nagpapahayag ng awa, ang iba ay bahagya na nagkukubli sa kanilang kasiyahan. Si Romel ay nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang puso ay mabigat sa kalungkutan. Ilang oras lang ang nakalipas, ang pamilya Yo ay naging inggit sa lungsod, na hinahangaan ng lahat. Ngayon, naging katatawanan na sila ng buong bayan.
Sinulyapan niya si Lito, napansin ang makapal na patong ng panunuya na kumukulot sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng matinding panghihinayang si Romel. Kung naging mas palakaibigan lang siya noon, maaaring ibang-iba na ang sitwasyon ng pamilya Yu ngayon. Ngunit sayang, walang mga kung sa buhay. Sa gitna ng nakakatawang backdrop, si Lito ay nawala ng hindi napansin. Pagkatapos bumalik sa cuisine residence upang suriin ang kanyang ina, umalis siya sa labas ng lungsod upang hanapin ang kasumpa-sumpa na poison ghost. May mga alingaw-ngaw na ang poison ghost ay isang nomad, nakatira sa isang tolda. Naghanap si Lito ng 3 buong araw bago tuluyang nakita ang sira-sirang tent na nakatago sa isang liblib na lugar. Ang tolda ay mababa at natatakpan ng mantsa ng mantika. Habang papalapit si Lito, isang kakaiba, masangsang na aroma ang tumama sa kanyang mga butas ng ilong. Kumunat ang noo niya ngunit hindi siya tumigil, dumiretso siya sa tent at sumigaw, "May tao ba rito?" "Get lost!" Ang namamaos na boses mula sa loob. "Isang tanong lang, ikaw ba ang poison ghost?" Diniin ni Lito ang tuno. "Sinisikap matulog ng lolo mo, umalis." Napabalikwas ang boses, umapaw ang iritasyon. Hindi pinapansin ang puot, hinailan ni Lito ang gutay-gutay na kortina at pumasok sa loob.